Paborito po talaga ni Aya itong kutsinta at dahil nag-request po siya na kung pwede raw na ito po yung merienda niya pagkagaling niya raw po sa school, tara gawa po tayo gamit lang po yung 1 cup na harina. Dito rin po ipapakita ko sa inyo kung gaano lang po kadali gumawa ng dulce de leche. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves. Sa isang bowl, maglagay lang po tayo ng 1 cup or 125 grams po ng all-purpose flour. Haluan rin po natin ito ng 1 cup rin po or 125 grams rin po ng cassava flour. At 1 cup rin po or 200 grams naman po ng brown sugar. Optional na lang po kung gusto niyo pong mas ma-enhance pa yung pinakakulay nito, pwede kayo maglagay ng kaunting annatto powder or ng orange food coloring. I-mix lang po nating mabuti, then dito po gagamit tayo ng kakaunti lang po na lye water. Yung ganito pong mga lihiya, nabibili po ito sa palengke, supermarket, grocery stores at online stores. Hindi po ito nakakasama kung gagamit lang po tayo ng tamang dami para po sa ating mga lutuin. Basta huwag nyo lang po itong diretsong inumin. At sa mga nagtatanong, medyo matagal po yung expiration date nito. Ito pong aking nabili, 2 years pa po mula po sa manufacturing date. May nabibili po nitong mas maliit, nasa 40 to 45 pesos po yata yung pinakapresyo. Ito pong malaki, nasa 65 pesos lang po. Usually, naglalagay po tayo rito ng 2 teaspoon po ng lihiya. Pero ngayon, dahil gusto ko po yung tamang kunat at malambot pa rin po yung atin pong kutsinta, 1 teaspoon lang po yung akin pong ilalagay. Sa liquid ingredients naman po, 2 cups lang po or 500 ml po ng tubig yung ating gagamitin. No need nang maglagay ng gatas or ng coconut cream. Masarap na po itong ating kutsinta kahit tubig lang po yung ating gamitin. Salain para masigurado po natin na wala na po itong buo-buo at smooth po talaga yung consistency ng ating mixture. Ilan na po sa inyo yung nakagawa po ng ating kutsinta recipe? Napatunayan na po ba sa inyo ng inyong mommy loves na simple lang naman po itong gawin? Simple lang po yung mga sangkap, pero napakasarap. Kung sakaling may naiwan pa pong mga bubble sa pinakaibabaw, gamit lang po yung kutsara, pwedeng-pwede po natin itong tanggalin. Bago pa po tayo magpatuloy, pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video ngayon? Para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabutin itong ating kutsinta recipe. Large molder po yung gagamitin ko dito dahil ang gusto ko pong pinaka-outcome po ng ating kutsinta ay medyo malaki pero hindi ko po kakapalan. Gamit lang po yung oil na nakukuha po natin sa tuwing gagawa po tayo ng latik. I-grease lang po natin yung ating molder. Pero kung hindi po ito available sa inyo, any oil naman po basta walang strong na lasa at amoy. Hanggang ngayon ba, may butas pa rin po sa pinakagitna yung kutsintang inyong nagagawa. Ito po, napaka-importanting tips sa paggawa po nito. Bago pa po kayo maglagay ng mixture sa inyo pong mga molder, dapat po kumukulo na po yung tubig sa inyong steamer. At dapat rin po nahalo nyo po mabuti yung ating mixture bago nga po magsalin sa ating mga molder. At pwede pong magpatong-patong po yung ating pong mga kutsinta dito po sa iisang steamer na gagamitin natin. Sabay-sabay po itong maluluto. Pwede rin pong wala ng tela yung pinakatakip ng ating steamer. Okay lang po yan sa ating pong kutsinta. Ito po ay lulutuin ko over low heat ng 18 minutes. Yung oras po ng pagluluto natin ay nakadepende po kung gaano po kalaki or kakapal yung ating pong lulutuing kutsinta. After the steaming time, mag-toothpick test po tayo kung luto na po ito hanggang sa pinakaloob. At kitang-kita po, mainit-init, umuusok pa po talaga ito. Walang butas sa pinakagitna po ng ating kutsinta. Makinis po yung pinakaibabaw nito. Sundin nyo lang po talaga yung tips at mga procedure po ng inyo pong mommy loves. Sa pag-unmold naman po nito, gamit lang po yung malinis na toothpick. Paikutan po natin ito sa pinakagilid. Dahil nga po nag-grease nating mabuting ating molder, napakadali lang po nitong matanggal. Kalahati lang po ng large molder yung nilagyan ko po ng mixture dahil ang gusto ko nga pong maging outcome dito ay medyo malaki pero hindi naman po ganun kakapal. Pag si Aya po yung kakain nito, gusto niya as is lang, walang kahit anong halo, itong kutsinta lang.
Yung iba naman po, paborito ito with dulce de leche na mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano po ito gawin. Ako naman po personally, pag ako po yung kakain, gusto ko naman po yung kutsinta with bagong kayod po na niyog. O 'di ba napakasimple lang pong gumawa ng makinis, walang butas na kutsinta. Simple lang po yung mga sangkap, simple lang din po yung proseso, basta sundin niyo lang po talaga yung ibinigay ko sa inyong tips. Dito nga po pala sa ating recipe, nakagawa po tayo ng 28 pieces po na kutsinta. Kung magpapa-order po kayo at maglalagay po kayo ng grated coconut, much better pong ihiwalay nyo ito dahil po sa panahon ngayon hindi natin masabi. Madali pong masira yung fresh grated coconut. Kapag nasira po ito, kasama na po yung ating kutsinta. Kaya much better pong nakaseparate po ito ng lalagyan. Makikita nyo po ngayon na malambot pa rin po itong ating kutsinta. Pero mararamdaman nyo naman po yung kunat nito kapag kinakain nyo na. So tara, ituro naman po sa inyo ngayon ng inyong Mommy Loves kung paanong gumawa po ng ating dulce de leche gamit lang po yung iisang ingredients. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Ganito yung mangyayari kapag nilagyan mo ng tubig yung condensed milk. Masarap ipalaman bagay sa mga kakanin. Tara, gawa tayo ng dulce de leche. Ganitong brand ng gatas yung para po sa akin ay magandang gamitin. After nating matanggal yung pinakapabalat nito, ilalagay po natin ito sa pressure cooker. Pero dito, pwede naman po kayong gumamit ng inyong mga regular na kaldero or kaserola. Lampas ng mga nasa 2 inches po sa pinakalata po yung pinakatubig natin. Puwedeng high heat po muna sa pinakaumpisa, then kapag nag-whistle na po itong ating pressure cooker, hinaan na lang po natin ito sa medium heat at lulutuin or pakukuluin pa po natin ito ng 40 minutes. Sa regular pot or kaldero naman po, 3 hours naman po yung pagpapakulo dito. Papalamigin po muna natin ito bago po natin ito bubuksan. Then meron na po kayong instant dulce de leche na pangpalaman, panghalo sa mga kakanin at napakasarap rin pong papakin. Huwag lamang pong kakalimutan sa mga matatamis, hinay-hinay lang po sa pagkain. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Ramdam mo ang totoo sa